2 Samuel chapter 12 verse 16. Bukod tagbasa sa 2 Samuel chapter 12 verse 16. Siligere sa Cebuano, busa si David nagpakiluoy sa Dios alang sa bata, o si David nagpuasa o misulod, o mihigda sa tibuok nga gabi sa ibabaw sa yuta. Si David wa siya mihigda sa iyang nindot nga supa, nindot nga katre, nindot nga harianon higdaan. Dito siya nagpuasa o naghigda tibuok gabi sa ibabaw sa yuta, o kung sa yuta. 17. Ug ang mga asyano sa iyang balay nimbangon o mintindog sa tupad kaniya, aron sa pagbangon kaniya gikan sa yuta. Pangunon siya sa iyang mga elders, kay naluoy sila kay Haring David nga dito na hinoon naghigda sa yuta. Sila yan naghigda sa maayo ilang higdaan, pero ilang hari nagpaubos sa kaugalingon, nagpuasa sa tubang sa Dios ug naghigda sa yuta. Gusto nila nga patindugon si David sa paghigda sa yuta. Apan siya wala mubuot, ni mukaon siya o tinapay uban kanila. Verse 18. O may tabo sa ikapito kaadlaw ang bata namatay. Ug ang mga sulugoon ni David nahadlok sa pagsugilon kaniya nga ang bata patay na. Kay sila mingon aniya karon samtang buhi pa ang bata, kita mingsulti kaniya, o wala siya mamati sa atong tingog. Pagkadako ang kasakit sa iyang kaugalingon himuon niya, kung siya suginlan nato nga ang bata patay na. Apan sa diha nga si David nakakita nga ang iyang mga sulugoon na naghulong gihong, si David nakasabot nga ang bata patay na. O si David miingon sa iyang mga sulugoon na matay na ba ang bata? O sila miingon siya patay na. Unya si David nibangon gikan sa yuta. Klaro sa Bible nga sa diha pa siya nagbangon gikan sa yuta sa panahon nga ang bata patay na. Verse 20, unya si David nibangon gikan sa yuta o milamos o nanihog sa iyang kaugalingon o nag-ilis sa iyang bistik. O miadto siya sa balay sa Dios. Miadto siya sa balay sa Ginoo. Nagkadto siya sa simbahan sa atoang pagsabot sa balay sa Dios. Kung sa iyang gihimo, ingon dinhi og misimba. Unya siya miadto sa iyang kaugalingong balay. O sa nakapangutana na siya, sila mingbutang o tinapay sa iyang atubang o siya mikaon. Ginoo siningatat na o Dios sa kapunanon. Pakigsulti ka silang kasing-kasing o Dios. Gamita ko o Dios bilang usa ka imbudo lang nga walay mahimok sa kaugalingon kundi nimo o Dios kuyugan. Pakigsulti ka o Dios sumala sa imong kagustuhan o kabubuton sa ilang kinabuhi. Bisan pa sa kuha karon, handa ako nga upagamit kanimo. Hangtod karon o Dios, hallelujah, na ako'y pagtuo, pagsalig, nga ikaw ang Dios, mutagbok sa mga pagkinanglan, sa mga tao nga miila kanimo o Dios, nga ikaw Dios o kasaligan, o dalangpan sa tanan ng mga pagkinanglan. Ginoo, ikaw nasayod sa mga tinago, sa kasing-kasing o sa unahuna sa tao. Imo o Diyos kinapadayag, sumala sa mga pulong ilang madunggan.
Ginoo imong balaan nga espiritu magalihok sa mong taliwala karon. Walay usa ka namo Dios ka dili mo panalaginan. Sulti ka sa mong taliwala o Dios. Hallelujah! Tambali ang mga samad. Tambali o Dios, hallelujah, ang mga nangaluya. Aron makaangkon sila o kapiskay o kabakon silang relasyon dira kanimo. Mulihok ang imong balaan nga espiritu sa mong taliwala karon o Dios. O akong gipatlong, akong gisunog ang daotang espiritu na gustong mo samok sa amo ang pagtilipon karon. Aron nga dili o Dios masayang ang balaan mo nga mga pulong imong giplastar. Hallelujah! Simong mga katawang pinangga in Jesus name. Among gitugyan simong mga gagahong ngalan Kristo Jesus among Dios ka manluluwas. Ang tanan magaingon amen. Palakpak para sa Dios. Atong ipatugpaw atong mga tigong atong mga patay sa Dios. Kaya patay ka lupak sa mga haligi, sa mga pader, kamay sa Jericho, kamay sa Pasana, sa panahon ni Joshua, sa panahon ni Pablo, sa panahon ni Silas. There is power in worship. There is power in worship. Woo! Hallelujah. Magaling po ng tanan. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Praise God. Akong gitistingan kung mugawas akong tingog. Salamat sa presensya sa Dios. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, ang istorya dinhi mga kaigsunan may tungod sa pagpakirelasyon ni David sa Dios. Ibutang na to nga sayon rin na to sabton relasyon. Relation. Kung magahistot kita relasyon, di na siya matungkad ni bisan sino nga tao nga nahimugso ni ining kalibutan na. Kay daghang mga tao nga nagklase-klase ang relasyon. O nga apoy insakto nga relasyon, na apoy dili insakto nga relasyon. Halimbawa, magpakasal ang bayi to bayi. Magpakasal ang laki to laki. So dili na siya angayan nga relasyon o kung tinuod nga relasyon nga konektado sa Biblia. O naatay mga relasyon sa mag-amigahay, mag-amiguhay. Sa Ilonggo, kung mag-ingon nga, miga na ko na, migo na ko na, which means lubihanay. Pero sa Cebuano, ingon nga, migo o miga ka ng friend. Pero kung sa Cebuano na po, amiguhay, o ang amiguhay, sa Ilonggo, kung sa Tagalog, kasintahan na. Sa Cebuano, mag-uyab. Diba? So, dili pwede nga tawgon kag mag-uyab or amiguhay, amigahay, kasintahan, pag-asawa, kung walay relasyon nga nagapatunga. O ang relasyon, dindot kayo, kung ato ang ipaabot sa Dios. Kay sa Bible, sa Matthew chapter 7, 21 to 23, diklaro dira, nga daghang mga tao ingon si Kristo, nga mutawag sa kuwa Ginoo apang dili tanan makadtog langit. Ingon si Kristo katulang ang nagatuman samahan nga tuwa sa langit sa iyang kabubuton. Sila lang ang makasulod sa langit.
Kadtong mga tawo nga nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Meaning, kung ang tawo wa siya gatuman sa kabubuton sa Dios, sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit, wa siya relasyon sa Dios, of course. So ang pagsunod sa kabubuton sa Dios, ang pagsunod sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit, nga mauna ang Dios mga kaigsuonan, kuna kay pagtuman sa kabubuton sa Dios, diha magmanifestar ang relasyon. Kay di nang ka musunod sa kabubuton sa Dios, sa mga pulong or sugo sa Ginoo, kunwa kay pagpakikilasyon. John 14 verse 15, kung di ko masayo. Kung gihigugma ko ninyo, ingon si Jesus, tumana ang akong mga pulong, o tumana ang akong mga sugo. Sa English, if you love me, you keep my commandments. So sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, pagpakikilasyon di ay nasa Ginoo. Kaya naamang kay gugma. So si David, mga kaigsunan, kung relasyon ang pag-aisnutan sa pag-ampo pa lang, daghang mga bersikulo sa Book of Psalms nga gisulat diha nga iyang gipalutaw ang yaligdaan sa mga luha. Adlaw o gabi si David nag-ampo with thirst. Kay iyang ipalutaw ang iyang higdaan sa iyang mga luha. Meaning, kung si David mo ampo sa Diyos, dili pwede nga wa siya'y luha ang gawa siyang mata. Ikaduha, kung pagsimba ang pag-iskutan, ang iyang pagpakikilasyon sa Diyos, ingon ang walang kasulatan, sa usa ka adlaw, 7 ka beses mo simba si David sa Diyos. Grabe nga relasyon. O si David, sa panahon niya siya muaway sa mga Pilistino, dili siya muatak sa iyang kontra, kundi siya muampo sa Dios nga kwaon niya ang assurance sa Ginoo, makadaog pa siya sa away o kundi pagpakirelasyon sa Dios. Kung naatay mga businesses, kung sa mga klase ang atoang source of income daily sa atoang pagkinabuhi sininga kalimutan, sometimes I don't know ang uban mga kaigsunan nga before ka mamaligya si mong isda, before ka mamaligya si mong mga negosyo, si mong mga patubas, kiampuan ba nimo? Before ka pupugas sa imong mga binhig sa yuta, hallelujah, ikaw lang nasayod. Before ana si mong pagtanong kung nakaampo ka. Pero si David, ingon na palang kasulatan, sabi pa sa muaway siya mga kontra, hallelujah, nagdamog sa una sa Diyos. Grabe si David magpakirelasyon sa Diyos. Kung sa ato ang pagkinabuhi, nga before di mo na kwaong nga kurso, nag-ampo ka una sa Diyos, kung ka nga kurso ihatag sa Diyos para nimo. Nahimo ba nato na? Kung wa pa nimo nahimo na, nagpigaw-pigaw pa ang relasyon sa Ginoo. Sabi ka pa makaadto sa mga laing dapit before ka mukawasi mo balay mo ampo sa ka sa Dios. Pagpagrelasyon. Usahay makaigsunan mukawas lang na gikan sa tong balay mo adto kun asa nga dapit ka gusto na to atuan pero wa ka nakaampo sa Dios o nagpasalamat before ta magtulog, before ta mo trabaho sa tong pagpugtaw, wa tay ampo. Buti pa sa bot, pigaw pa ang imong pagpagrelasyon sa Diyos. Kaya kung relasyon ang pag-iiskutan, dapat mga kaigsunan, permanente lang, Diyos, Diyos, Diyos. Di na madinay nga grabe
grabing mga balon sa problema, grabing mga basbog na hangin sa mga pagdilaw, pero naagyapon ng okad, naagyapon siya, puti pasapot, pagpagrelasyon. Dili sa puso pagpagrelasyon. Praise God. O Sister Rosie po, grabe po ni gumpahan kay Pastor Joey. Relasyon man. Buot tayo mo, ang microphone ako. Di ba? Papiliyon si Pastor Joey. Syuktong o kung Sister Rosie, ipili ni Pastor Joey syuktong. Dapat magdain niya ang buot, bumalik sa Manila. Protinsa ka, biya kay Pastor Joey. Kay grabe kumaha, grabe ang pagpagpilasyon. Tungod ana ng igsunan, wala siya nagmahal siyang desisyon na wala ni Diyos Pastor Joey na naman nag-abot ang saktong panahon ibango sa Diyos o ihimong pastor na agapon Sister Rosie. Pagpagpilasyon. Hallelujah! Praise God! Ayun sa pila, gawa pa ni Bible. Amen. Sister Joby po, patay ko pahapo kay Pastor Angelo. Ha? Pastor Angelo, ba't luganon pa yun ni Espirituhan ng bahin? Pero Sister Joby, mag-devotion me dito sa bitad. Permanente na po madunggan kung makadungog ko, makaigsunang sa hilong na nakno tungkol sa tubig sa Uligos. Pamisyunar ang halan siyang bana. Kag tungkol siya pagpagrelasyon, ipako sa Diyos totally. Nagihimo ang pastor sa lupa. Tungkol sa pagpagrelasyon, ni Sister Joby siyang bana. Kagkapaw sa tanan sa Diyos. Naging manilalakon siya. Amen. Hallelujah. Tayo na po. Bilang takutog. Lakak sa oras ito. Pagpagrelasyon. Ito ang topic. Asa ito yung laptop eh? Inside na. Inside. Ang topic, pagpagrelasyon. Okay, mato na ko sa main point na to sa ato ang scripture makaigsunan. Si David, grabe niyang pagpagrelasyon sa Diyos kanuman. Muaway siyang giant, undefeated champ sa lugar sa God, ginagaglukan ni King Saul, ginaglukan ni Abner. Pero si David wala siya nahatlok sa Goliath kanuman. Usara na siya kasing-kasing, usara siya una-huna nga na ay Diyos. Kaya dibutang yan kugma, dibutang niya yung relasyon. Kinaga Diyos! Mga kaigsunan. Gamaw ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Moses, ang Diyos sa mga propeta. Muaway si David o dili mo talikod sa hulka o sa challenge ang kinabuhi. Bata pa siya, anak pa siya. Isa lang ang napaisok sa iya. Isa lang kay si David may relasyon sa Diyos. May tibay na loob ni ay ang tao sa panahon may relasyon. Kung may relasyon ka sa Diyos, ingon si David, bisan pa mulakaw ko sa landong sa kamatayon, dili ko mahadlok, kaya ang Diyos yung sungkod, ang iya ang staff and rod, shall comfort me. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because God is with me. God is with me. And why my staff shall comfort me, because God is with me. Lusog kayo ang Diyos upod sa tao, na kanang tawanan wala relasyon sa Diyos. Pero kung ang tao may relasyon sa Diyos,
relasyon. Bisa ka makuton mo sa testosterone. Nganong mikuyog si Sister Rosie kay Pastor Joey datay. Nagrabe man ang bisyo nga niya. Isa lang ang makita ng duya. Relasyon. Relasyon na patay nakita na ito niya kauban. Wala. Relasyon. Ang pangutana, naabat tayo relasyon sa Diyos. Okay, muadto na po. Sa panahon si David nakasala. Kay bisan pa, tao ka nga nakakita sa likod sa Diyos kangay kay Moses, dili makaigsunan nga dita makasayo. Isa lang katao nga na-record sa Bible nga nakakita sa likod sa Diyos. Wa na'y mga propeta sama kay David nga nakakita sa likod sa Diyos. Bisan pa mga kaigsunan, hallelujah, si Elijah nga bantog nga propeta man sa Diyos sa unang panahon, hallelujah, nga muampo nga manaog ang kalayo gikan sa langit nga manaog, muampo nga may tun-og ulan na hitabo tulo ka tuig unong kabuan. Ang patay nga bata sa balo nga babae sa sarita na matay, yang puan ni Prophet Elijah na buhi na kaigsunan. Ang harina o ang lana katapusan na luto, pero gituman niya ang pulong sa tao sa Diyos kasi Elijah nga magpaluto, hallelujah, sang harina o tinapay nga lutuan siya, makaunon siya. Praise God, kapoy siya kagituman sa balong babae. Walang Bible ang harina nag-aaglana diling mahurot. Mga uwak nakita ni Prophet Elijah gatud o pagkaon sa iya. Di na basta-basta ng ministry ni Prophet Elijah, pero wa siya kakita sa likod sa Diyos. Si Moses lang ang nakakita sa likod sa Diyos sa iyang pagpuasa, mga nauturan sa Mount of Sinai. Hallelujah! And yet si Moses, tungod siyang kasuko, mga igsunan, instead kay iyahang istoryahon ang bato, nga muhatag og tubig sa katawan bisan pa sa iya, tungod sa iyang ugtas, tungod siyang kasuko, iyang ibunan ang bato. Pero sa tiyak nga iyahang i-disobeyed, hallelujah, ang kaman sa Diyos, ang tubig makaigsunan, mitawas yapon sa bato o nakainom ang tanhan. Dira makita na to ang tugma sa Diyos. Pero si Moses nakasayo pa. Si David, makaigsunan, grabe ang pagpagrelasyon sa Diyos. Bata pa lang siya, mga kaigsunan, hallelujah, nakita niya ang kahong sa Diyos. O nakita niya makaigsunan nga ang Diyos niuban kaniya. Kaya ang uso kag leon niyang napatay. Walay na yung laki basta leon na. Si Samson nakapatay ng leon tungod man siya sa Espiritu sa Diyos. By nature, walay tao nga makasalan sa leon. Matlok ka ni tagiring, ganun makabrasan. Kay crispy lang pagpa-inject. Antay rabis. Leon pa nakaunon ka sa leon. Hato ka nito sa iro, mingon ba iro o liha? Kita mo sunod sa balay. Nakapatay si Samson o si David sa usok leon tungod sa Diyos. Ganong napatay nila makiksunan ang leon o ang uso bangod ina nga may relasyon sila sa Diyos. Ang mga imposible niya nga mga butang, dili na nato masalangan kung wa tay relasyon sa Diyos. Pero ato masalangan ang mga imposible nga mga butang, di na ito mahimo, pero itong mahimo makiksunan tulod sa relasyon nato sa Diyos. Grabe ang impact sa relasyon. So si David, sa panahon nga siya nakasala,
Iyahang gipapatay si Uriah. Bangod iyang giilog ang asawa ni Uriah nga mao si Bathsheba. Daghan siya mga babae kay sa una ga-practice sila sa polygamous or polygamy nga magpadaghan og asawa as long as imong asawahon makaigsunan single. Pero kung may tag-iyana, may bana, imuhang ilugon ng asawahon, bawal sa Old Testament. Ang kaso mo, adultery. So si David, naasay mga asawa, nangilog pa isa sa asawa ni Uriah, nga si Uriah usa na niyang asawa. O si Uriah usa ka soldado sa Israel. O ang qualification sa soldado sa Israel, mabasa na ito sa Deuteronomy chapter 20, kung musulod kang soldado sa Israel, una bes may disiplin ka, una gid si mong nakagaling. Kaya isod kayo nga mahimong kang soldado, nga wa kay disiplina, di ba? Brad, Louie? Naanay mga bawal. Sa Marine gani, ingon ni Brother Clay, kung musulod ka US Marine, tapos apon ka kuno og 100 times sa sulod sa usa ka minuto. Kaya ba Luel? Dahil magurato pag-inindi kung anak kanta. Anak ina, dupat man ang anak ba? Pero isot na na ay. Istingin ko nung tayo, pasok tayo. Tira pa lang ha, di na ako ilan. Iwan, ilan mo rin. Tira pa lang. Kaso sa pagkaon mo, na kay mga bawal anak. Kaya hindi mong stamina anak. Huwag pila ka kilong sa granata, sa mga bala, sa pusil. Na mutungas ka pagbukid. Buta na to. 5 kilos, sarang? 35 kilos? Pinakamubok? Patay ka din. Balita. Nakaroon, kung wala disiplina sa kaon mo, lisod na ka. Ya bukid. Diba? Okay, trita, hindi na kulas, okay, buong oras. Kailan na kayo? Sa Old Testament, ang mga kasoldadusan sa Israel, before ka mahimong soldado, una sa tanan, dili ka duwa. O kinang-requirement, una. Diba sa tayo ni Gideon, 32,000 mo away sa mga Midianites? Di sa Diyos, taghan mo kayo. Ing na Gideon, kung kinsa ang mga talawan papulia, 32,000 mo atak, pila ka buok ang talawan, 22,000. Ang nag-remain, 10,000. Puti pa sa pagkadagan ng talawan. Jutay ng iso. Hunakon mo, kung mahimot ang soldado, sa Diyos kinanglan isog yun ta. Kaya kung pagsakit pa lang sa ulo mo, kung yung ka, dito ko manimba, sakit ang ulo, patay na ka. Kung sakit sa ulo, binilit ka simba. Sakit pag isa sa kasing, ibigong ka. Pag pangaluyan mo, inom ka, di kita tayo. Bisod na kayo ng masikaso, Mr. Merigo. So kung sundalo kita sa Diyos, dapat isog. So una, isog. Ako na lang yung talion. So, ang soldado sa Israel sa Deuteronomy chapter 20, ingon diha, sa panahon may asawa ka, muadto ka nagira, kalimtan mo nga may asawa ka.
Kay basing nga tuwa ka nang ispadahay ka na dito, una-una mo yung asawa, may ka. Sali ara pa, lawas akong asawa. Puti na ba tayo niya, kwapa. Papatay ko din sa espada ron. Ang manuglawig sa mo ang kanding mo dito mga luyag. Di ba? Kasi di ka na ang asawa yung una-una. Oo, nag-iingon niya sa Bible. Kung may asawa ka, di ka muna na may asawa ka. Kung naanap mo kay uma, o pag-ukang nananog, o arbisuno na, di ka ba muna huna anak? Kung nakapatid to kang balay, o wapoy mong balay, sa panahon nga, gira na kang kuanto mo dito, di ka ba muna huna anak? Puti pa sa buwan, kung muintra ka sa pagkasundalo sa Diyos, ang atong sintro, mga kaigsunan, ang ato ang misyon. Luke chapter 9, verse 62 sa liya, gisulti, walay tao nga manong arado, nga nagauya sa arado, nga nagabalikid, nga tako sa ginarian sa Diyos. Kay walay tao nga sigig balikid, kauyat o arado, nga tatlong yang agi. Dapat focus ka. Concentrate ka sa imong trabaho. Sa time sa trabaho, concentrate. Maupod na sa time sa pagsimpa, nga niyanda karon, nga nagtigom, kalimdi ang tanan. Ang imong una-una, imong kasing-kasing, sintro sa pagpasalamat o pagdaig sa Diyos. Ang mga soldado, pag uman sa gira, pag bumalik na sa ilahang lugar, o mo na na pag-una-una nimo. Huwag mo na piling. Ibilin sa na ang imong problema dito sa pagliko ni mo sa poste, ibilin mo na. Pag-utang simba, baliki. Joke ra. Di na nimo na mabalikan kay tubag naman yung problema sa Diyos. Hallelujah. Okay, kung saan yung oras? Sige, kung nang paspason. Tapi pakitaghanan, pero di unta ka. Pero, ba naman makapings Junjun. Kapinguan ni Junjun, no? Nag-abot ang panahon nga ang tao mag-igsunan na si David, nga may dakong nga gugma sa Diyos o may relasyon sa Ginoo, natintal sa babae. O sa panahon nga natintal sa babae, nahimo siya kriminal. Usa ka tawo nga maluluyon, usa ka tawo nga mabinuligon, ingon siya gani kay Haring Saul. Ang akong testimony o hari, sa panahon ng uso kag leon, iyang kwaon ng karniro, sa panahon iyang kwaon ng makita nako, ako siyang lagson, o ako ang kwaon ng karniro, bisan pa sa bakbak sa leon o sa uso na nasa pangil, ako pang kwaon o luwason, di ko mahadlok mamatay, sa karniro nga ko gibantayan. Ganon si David. Pero nag-abot ang panahon nga nagdayaan niya kasing-kasing sa babae, mga kaigsunan, si Uriah, nga usa katawo nga tampad nga soldado sa iyahang leadership, mga kaigsunan, iyang ipapatay. Kay di sa gusto nga mabisto ang iyang sala, kay si Bathsheba busog naman 3 kabuan. Ang asawa, praise God, ni Uriah, giukoy na ni David, mga kaigsunan, o wa kabalo si Uriah nga iyang asawa magdos na 3 kabuan kay David, o gipatawag sa ni David para papuligon sa balay 3 at 2 abisis di man mupuli si Uriah. Kaya una-una ingon siya, kaya usa, praise God, kaprinsipyo ka soldado sa panahon nga wa panahuman ang misyon, mga kaigsunan, awol to ang buwa sa to kaya wa panahuman ang misyon gaaway pa dito sa battlefield tuwa dito si Joab, tuwa dito ang mga opisyalis niya, o tuwa dito ang commandant box pag yun, mga kaigsunan. Gipakuanan sa ni David, kang teknik ni David, kay 3 months naman busog si Bathsheba, ulitan ni Uriah, ipangko niya ang anak kay Bathsheba, sabana ni Bathsheba nga si Uriah, na ay cover up karon kay wala man mga kaigsunan
si Uriah sa iyahang asawa, kaingon siya, madan mo punin ko sa akong asawa, sa akong balay, sa kamatuloy, malakaw na baya. Ano man kaya naligo si Bathsheba, nakita ni David, nga si David na dito sa iyang pag-Tunisian palasyo. Buti masabot ang balay ni Uriah doon na sa palasyo. Buti masabot po hindi na malakaw ni Uriah, pero wag sa nagpuling. Instead, kamuadto siyang balay, makalipay mong inom, mukaon mong inom, mukuyog sa iyang asawa, dipili yang naghigda sa sayuta, o naghigda ito, daplin upan sa mga gwardya, yang ibantayan na yang hari, instead nga may kaman naman unta si David na mapuli siya, wag sa nagpuli nga naman, ang kaman sa hari Rome. So nung nang Uriah, nalipat naman si King David na soldado man siya, bawal maning. Nga dapat, kung muadto ko sa kumbalay sa kong asawa, uban sa kong asawa, kabitanan. Ingon si Uriah, di pwede. Magkaon ko, inom ko, magkalipay ko, uban sa kong asawa, ako mga kauban dito, nag-antos. Katrabaho akong kauban ako, magpasayon na. Ako, magkalipay na. Kung inom na ko, magperkon-erkon na ko, akong kauban, katrabang dito. Di na matik. Mauna, pabalik-balik ang minsay sa Diyos. Dapat mga kaigsunan niya ka sa balay sa Diyos. Kung ang uban nagpayaw siyang kamot, kung ang uban nagpamalakpak sa iyang kamot, kung ang uban naglupat-lupat nagsayaw-sayaw, dili pwede nga dilitan mo join. Hallelujah, praise God. Kaya niya ka nila para para makayaw sa Diyos. Inawanto ka sa mulangan. Ano na kung saan naman ka dito, magpakailaw, no? Kumuanto ka dito sa mulangan, magpanahon ka pupustahan ka mujoy ka sa nagpagsakit di ba? Dapat ka sa mulangan. Likewise sa balay sa Diyos, kung iya ka dire-dire, nadita mo simba, o musyagin sa pagkain. Hallelujah! Walang ugali ni Uriah. Wag man nagpuli, ingon si David, patay yun Mabalaan gini ni Uriah sa panahon mukaman ng awa na'y kontra. Lang-alam, manay kontra, makabilin dahil sila sa battlefield. Full out na sila. Na pag full out, kagtuman to sa kwan. Naibutan na to, kung remain pagit ko sila abi another 3 months. 3 months man kusog. Additional 3 months or 4 months. Naku, nandiyan. Muingon na yun si Uriah. Ay, namusan mo ka dahil. Muingon na yun si Bathsheba. Manuhot ka ni. Manuhot na. Iya pa. Patay si David. Ang kaalam ni David, igamit niya sa Ginuang. Ngun sa kay di man ka mabuli. Di padalaan ng sulat si Joab. Ang kapten ni Uriah. Sulatan. Joab, si Uriah, ibutan siya sa front line. Ngadira yun, ganilupat ang pangkaw, ang panak. Dati sa ibutan. Nasubyaan mo siya ha, para maigo siya at mapatay. Ang nagdala sa sulat, si Uriah pa. O si Uriah, namin yun. Kaya wag niya kinabasa ang dili niya sulat. Wag niya kaya ng sulat. Dili pa niyo sa uban. Yata kay Joab, pagbasa, anak si Joab. Hindi man ni makuha ang pinaiya sa kunari. Nausaban, di ba? Kunaan ay mga bisyo-bisyo, mabawaan ka ba yan? Kanuman mausap naman ang inuwang good character. Lahi naman. O di ba? Nakaswito ka na sa kuwang France? Mabinuang ko France. Masabi mo.
Hindi ka kaila sa tuwa. Kaya kung makita ko nimo, once makamatikot ka murag lahi man ko sa mga. There is something wrong. Ha? Ito nga, kaya nakakilala sa tuwa. Karon, kung bisa gibutang yun, isang gibiyaan. Kaya ingon sa sulat, biyain ninyo, dili bayan na kinaiya ni David. Nga mubiyang kauban. Muunong na. Pero sa itong panahon, nalahi ang iyang pamati. O ingon ang wala kasulatan, successful ang plan C ni David. Grabe ako napapamutana ay ng sali. Yung anay lang yun. Una ko pamutana. Nga nung gitugot sa Diyos na mamatay si Uriah, kag nga naman nag-i-approve sa Diyos ang plano ni David. Tutong mo si Uriah. Yeah, successful pa dahil si David eh. Basi mo gano'n yung basikuloy mo na ha? Nga maging successful ka na lang as binuang ang imong mga plano. Succeed pa. Di ba? Sakto roste. Ano gitugot man sa Diyos? Nga mali man to. Ako namutan, ako patubagon sa Ginoo. Bago na ko siya. Ganong gitugot. Gitugot na lang sa Diyos. Na lang ha. Kay dipinsahan niya si Ryan nga di maguba ang iyang commitment bilang sa kasultado sa sarili na kampay siya sa Diyos. Nga no? Kay kung mabalaan ni Ryan, maguba ang relasyon sa Diyos. Naguba ka rin sa Itofit. Nga perting alaman na Itofit. Kung sa abilidad ni Uriah, wala sa mga kasubuan sa tutuod lang. Kay dili sa counselor, warrior siya. Ang iyang wisdom, ang iyang skill as a soldier. Karon makapalo siya ang iyang hani. Ang unsa naman inuuni. Magumpa ang iyang relasyon sa Ginoo. So ginipinsahan sa Diyos ang iyang relasyon sa iyaha. Di alaw na lang sa Diyos na mamatay siya para masave si Uriah. Di magumpa ang iyang performance sa Diyos. May mga panahon di ay nga mamatay ka nga di ka kapalo sa sikreto. For the sake sa imong salvation. Ayaw ikamahay nga wa kang ipabalo sa Diyos. Kay proteksyon na sa Diyos nimo. Amen. Amen. Elaborate sa Itofil, mga nagsunan. Hallelujah. Diri ko kay David, kung nagupa sa Ahitofel, nga usa ka chief counselor sa tanan ng mga counselor sa pilong Israel that time, wa pa si King Solomon nga perting brighta, Ahitofel na nagubagan niya ang relasyon sa Diyos, bangod sa iyang bitterness, bangod sa iyang hatred sa kay David, ganuman, si Bathsheba, apo na Ahitofel. Pataya si Eliab. Si Eliab muna ang amahan ni Bathsheba. Punsi ganon. Hallelujah. Granddaughter. Makaigsunan. Praise God. Na Ahitofel. Si Bathsheba. Amen. So lakot na sa alam ng kalakot niya. Kahit sa Old Testament, si David ang ayan na sa patyon. Kag siling na yun, ni Ahitofel, nga nung di sapat yun sa Diyos, kay iya man ay panuan, nga ang hambal ni Prophet Nathan, nangingon ang Diyos, di pasay mo kasi mong sala, o di ka mamatay si mong sala.
Kay sa Old Testament, madakpan ka, ma-fornicator ka, patyon ka, paistuning. So yung sa ito, so unfair! Diba? Pero dili makagalaw sa ito, di sa makabong. Di mo sa maka-encounter kay David. Kaya nabatian niya, makiksunan na ibaluan niya nga, di patawad sa Diyos. Praise God, si David. Unsa man, di siya mapatay. Ang mapatay, ang iyang bata, ang apo pagyud na ito, Phil. So unfair. Amen? Yung grabing pabor ni David sa Diyos pa. Ikaw kay ito, Phil. Discourage ka. Di ba? Pero dili makagalaw sa ito, Phil, kay David nga naman. Delikado. Delikado. Ay, padayon ta. Dili ko na kay Ahitofel, kinatandog naman ang ginin ako Climax ko lang ni Coach David. Anong rason nga si Ahitofel nag-abot ang panahon nga sila niya patyon ko si David? Kaya gin-approach ni Absalom. Eh si Absalom nga anak ni David, alsamasa naman sa iya. Waon ng trono. So, naanay link. Naanay butas. Diri ko maupod. Absalom. Kagin approach niya kay Absalom. Tagai ko 2,000 ka mga tao. Kay sini nga tayo nagpalagyo ng imo amay. Wala sila tubig, wala sila pagkaon. Luya na sila. Bisan pagbatid sa away ang imo amay. Sa panahon luya siya. Hindi isa ka. Dipinsa siya kaulingon. Tagai ko 2,000 ka mahangaway sa Israel. Kaya akon siya lagson kagpatyon ko siya. Unang hambal ito, Phil. Pero una-una, magdi isa ka Diyo. Di isa kayo. Kaya nakita niya ang pabor sa Diyos kay David. Pero nga nag-decide sa patyon na si David. Sa panahon nga nasaksihan ni Ahitofel, nga si David nagpuasa. Kaya ang bata niya sa kay Bathsheba, patyon sa Diyos, nagpuasa si David, 7 kaadlaw, 7 kagabi, naghigda lang sa duta. Why siya nag-inom tubig, wala siya nagkaon, wala siya nagbangon halin sa duta, nagpuasa para ang bata hindi magpatay. Nagpag-iloy sa Diyos. Pero sinig sa Bible, gi-despised sa Diyos, gi-ignored sa Diyos ang iyang puasa. Pagkabalo na ito, Phil, siling niya ito, Phil, Delon, ang Diyos wala na sa iya. Ang Diyos wala na namati sa iya. Ito naglakas loob sa ito, Phil. Patyon ko siya. Ikaw mo nabigay ito, Phil. Analyze. Wala na saging pamatian ng puasa. Meaning, wala na ang Diyos sa iya. Di pala? For example, no? Di ba? Nahurot ng bracket sa pastinganay. Nahurot natin, himaya iya sa Diyos. Kung sa examination pa, ang tanan nga budlay nga exam, giintrahan ko, check tanan. Pero ako kapabugan lang, Lord, kita mo akong heart. I-extend mo lang. In terms in fasting, nahurot na. Di ba? Karon, kung na hindi ko magpasaway, nagsukol sa kuha, wa man to natubuan o kapahog iyang liok. Muingon mo na yun. Wala. Di pamatian si Pastor Rone. Sige na ito ni pasaway kay Pastor Rone. O di ba? Si Pedro, bakak lang si Safira at si Nanias, nangahulog silang kamatay, nakasawa. Kaingon sila, ang bilis sa yuta, sa panahon na baligya, ihatag nila buo. Pero kay nabaligya ang yuta, na anak kwarta, na usapin ang desisyon, kwarta naman, milyon naman.
Ang katong ay nagyatag, ang katong ay nagitako, mo tong hinungdan sa kamatayon. Ingon si Pablo, ingon si Pedro, na makakamo wala sa tao kundi sa Dios pagsulti patay. Ingon pala kasulatan, tibuok iglesia ng hadlok sa tanan. Ganuman. Patay ko. Pero kay pagpasaway, ingon wa ko nalipakan ba batawin. Yaon sa inyong analysis, magsige mo pasaway na ko. Sakto ko dili. Di ba? Kaya kung every time pasaway mo, at bukan yung hupang ka may ulod sa paa. O kung di palapit, o di ba? Kung wala man. Madayo pasaway. Maunang natabo kay ito, Phil! Wala ka mo nalipatan o natilatan, sige mo pakasala sa takot, kay kontrolado pa sa Diyos ang iyang gugma o kaayos. Pero dong, day, ayaw pa na yun. Kay naay sugdanan ang Diyos. Kaya po pag-ampo, Lord, yun lang sa ano kasi brother o si sister. Di ba? Ay kung dakutan ko, may gugulo, kalayo alin sa langit, kanbuhan ko na sa sunugay ang ulo. Mingon yun ng Diyos, Pastorone, asa naman ka sa Espiritu, di ba? Si Jesus, si John, hilak si Jesus Christ. Eh, kanto sa Jerusalem, wala sa ginawa. Hilak siya. Hilak si Jesus kasi kita. Mingon din si John, si John. Lord Jesus, kung sa man, mangayo ni kalayo, bigyan sa langit, aron sunugon sila. Pareho sa kay Elijah, nangayag kalayo pa. Mingon din si Jesus Christ, unsa naman tawag mo? Asa naman mo ng Espiritu? Nagkariko sa kalibutan, hindi sa paglaglag, kundi sa pagluwas. Diba? So, ang atong pangamuyo, mauni. Lord, tagaay silang realization. Mauni na. Tagaay silang panabot, Lord, na makasabot sila sila. Ano ginagawa? Eh, may usap, gabi naman ni Buyayaw kay Pastorone, gabi naman ni Pakalain sa iyahan. Nagdami naman ni fasting kay Pastorone. Huwag man nagaguot, nagkilat, nagbakyo, nag-tsunami. Di ba ni-isuap ang gahom sa Diyos? Dahil sa yawang isuap naman ang iyahang gahom para ibisin ng tao. Grabe no, pag-uman ako puasa, anak ko sa puturo. 1, 2, 3, may mukha, cruels. Grabe lagi siguro, wala padayo na na. Pero hoy, justice niya ang Diyos, ha? Yes. Hallelujah. Kontrolado pa sa gahom sa inyo. Di ba si Moses, ingon si Lord, Moses, ibutang ko din imong kamo sa dugang para mutuo ka nga ako din ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ako ang Diyos nila. Ako ang gamhanan. Nagtuga sa tibok kalibutan para mutuo ka. O, ibutang ang imong tuong kamot sa imong dugan. O, di ba? Pagkuha ni Moses, imong arok. Kulbaan si Moses. Initan po diya sa Diyos, putangan diya sakit. Amen. Pero ingon na po ang Diyos sa kay Moses, iuli imong kamot sa dugan pag-uli. Na imong tuman. Sa totoo na gano'n, kung ang Diyos sabihin, hindi kontrolado sa iyang gugmakag, di maayo ang Diyos. Pagsala, di mo ting, halimbawa, ipadakuon sa Diyos yung dunggan, dubadyak. Nadunggan mo, kung hindi gani, usa, nadunggan dako, dubadyak. Ang isa, gamay. Pwede eh. Siking di mo kanisa kung sa Diyos how, gihimo siya nga pinudito sa Diyos. Katipakaon sa Diyos, hinamon. Hari na sa Babylonia, ha? Kaya na himoon sa Diyos. Kaya na. Pero nga wala ginahimo sa Diyos at kung ginabuhi nga grabe na kapagpasawa
Hindi lang pamuruta ang pasensya sa Diyos, ang kaayos sa Diyos, ang tugma sa Diyos. Hallelujah. Kang naglapot ang punto na walay tubag, ang puasa nagpakabuyong ni David. Grabe si Lord. Nga ang naging tugot ng bata mapatay. Ng bata mapatay. Kay di gusto ang Diyos nga i-remind permanente si David sa iyang sala. Kay kung ang bata, dilipat yun sa Diyos magdako. Magsige injik ang kaaway sa iya. Uni mong sala kay Unaya. Uni sala. Ang bata, magtubig. Kag ang bata, kaluluoy po, kay natawo siya sa sala ni David. Dili ingon ana ng Diyos nga magsige balik-balik. Kung nangayo ang kapatawaran sa iya, automatically napatawad ka sa Diyos. Naiwali si Pastor Tuber, ingon siya, napatawad ka na sa Diyos sa imong sala, pero ikaw nagsige kag balik-balik kung unang-una sa imong sala. Ikalim ka naman din sa Diyos sa imong sala, pero ikaw nagsige kag unang-una sa imong sala. Kalimtanan na ito, kita mo dwell sa kumpas. Hindi ka na mausap ang pas. Pero mausap na ito atong future, makaisuna. Kung sa English pa, you cannot change your past, but you can change your future. Kung unsa ang imuhang dipundar karon, mauna ang imong palapunan. Balikunta ang relasyon sa kinakibron. Relasyon. Ikaw, pila ka days ka nag-fasting. Imong naapot pa. 1 day. Isa ng 3 days. Ayaw kamot niya, imong kawam. Huwag ka kapabukan. Sa Arlo. 7 days si Pastor Joey. Mura sa niigo yung kay David. Okay. Kung na mas narangan mo 3 days, daso na-comply yun mo. 3 days naman. Ako na na. Hindi makakasarang, pero sa paningkamot mo, tabang sa Diyos, nakasarani mo. Nakikipangayon sa Diyos, daso walay tubag ng Diyos. Unsa imong batigon. Nasa Facebook ko, babae, ang iyahang gipuasahan, ang pastor, ngayang babana. Ando na sa mama ng pastor. Karon, ang iyang gipuasahan, ipangayon niya sa Diyos, na nasawa maglahi. Pa-picture na yun. Pa-picture ka ng video na yun. Ang iyang buhok at taas kayo, may putol. Gibutangan ng gunting. Kung may caption na yun, gunting yun. You see? Once ang babae mo putol o buhok, sign of rebellion na. Inanas Bible, magbigot putlan, isang gamay ang buhok sa babae. Kaya once putlan mo na, sign of rebellion na buga. Kaya ang babae, ang iyang buhok, glory na niya. Na makaiksunan. So, na-discourage siya. Giguba niya ang iyahang kinabuhi tungod kay ang Diyos wala nagubag sa gipangayo. Mauna ang imong pagpagrelasyon sa Diyos. Kung dili ihatag sa Diyos ang imong gipangayo, mawa ang imong relasyon Diyos sa Ginoo. Oh, 3 days na rin, palabanan. 3 days. Si David, 7 days. May paaman pa yun. Sa usa ka semana, wa siya nagbangon sa yuta. Kung gusto sa mangihi o mulibang, hirap na siya. Kaliman nga, nag-part sa iyang sacrifices.
Until such time, 7 days na, patay ang bata. Wala bubang ang iyang mga sakripisyo. Sa side ni David, ikaw, kung sa iyong tuba, may mga bata na may pangayoon, kag dili ihatag sa mama o sa papa, magway. Malayas. Biyaan si mama si papa. Kalimtan na may ginikanan. Hindi mo na ang pagpakirelasyon. Okay. Sige ka po, Lord, papasaran ko sa board exam. Grabe ng pangamuyo ni mo. Grabe po tuon ni mo. Brand out, mga kaibsunan. King-king na lang. Review. Tangang gihimo ni mo. Nag-fasting pa yun ka. Wala ka pasal sa board exam. Giwalihan kasi mong sayo. Nasakitan ka. Bisan anino ni mo, di na masakuan sa balay sa Diyos. Imo na na. Nasimbyat si David. Natingtan sa lawas ni Bathsheba. Nagunod-nun si David. O naglipin si David, di patawad sa Diyos. O kaya pagtupertingin ako, Pastor Brian, na ang Diyos, merciful God. He is a merciful God. That's why I fasted. Because God is merciful God. His mercy endureth to all generation. Muna rason nga nagpuasa ko, kay hindi dapat yun sa Diyos na ko na. Nagbalik na si David sa iyang pagkadati nga naman, nagsakripisyo nga di mapatay ang iyang anak. Pero sa panahon nga nagunod-nun siya, halang kaya niya pati yun ang honest na tao. Mugad pa siyang ginabuhi. Pero nabalik sa dating si David. Nagpuasa na nga din sa musugot. Nga dunay bata, mahudeo, mapatay! Mga kaisunan. At nagpuasa siya. Sige, sa akon pa lang, hindi alay sa Diyos, eh. Grabe pag-support ninyo. Grabe pag-assist ninyo sa akon. Kang sa panahon, sino kinahanglanon, nagpawala lang ko. Anong reaction nyo? Di ramay paluan ang inyo dalong na pagpagrelasyon sa akon bilang pastor nyo. Birama vulgar. Initaw nga manggaranon sila niya. From the childhood, I do this, all of this that you said. Honor your mother, your father, etc. From the childhood, nahimo ko na. Pero pagsiling ni Jesus, kung ginhigugma ko, kagusto ka gain, makareceive sa eternal life. Ining imong mangga ibaligya na, kagihatag sa mga pigado, kag may bahati ka sa langit ka nagsunod sa akong sa Bible, pagkapatid niya, nga ang iya nga napunta, nga mangkad sa kalimutan, damo siya mga duta, ibaligya lang, may balay siya, ibaligya lang, may mga pliansi siya, ibaligya lang, kag ang pili ang
kwarta, ipanagtag sa mga bigano. Wala gid sa maitira, bisan gamay, walang kaman sa Dios. Di takosa sa Dios kung paano sa magpakirelasyon sa Ginoo. Kay gasugid siya eh. Halin pa sa kakabata, huwag ipaintindi, grabe ang relasyon sa Diyos. Kaya din pa sa pagkatatay, hasta na nagdako siya. Kung si ganon, dako ang iyang relasyon sa Diyos, dako ang iyang gugma, pero gite siya sa manggad sa kalibutan. Hindi niya kaya biyaan. Pero kaya niya biyaan si Jesus. Pagkapatid niya, kintalikda niya si Jesus na grabe niya kasubo. At ganon, mas importante para sa iya ang manggad sa kalibutan instead of Diyos. Anong kadako imong gugma sa Diyos? Anong kadako imong gugma sa Ginoo? Praise God. The heaven, Isaiah 66 verse 1, the heaven is the throne of God. The earth is a footstool of God. Unang hambal ni Jesus Christ, unang binug kalibutan makuha mo. Walang pulosin mo nga naman para tumanang sa tiil sa hari ang kalibutan. Pero ang langit, the throne of God. Ang importante nga kuhaon ka, ang takiya sa kalibutan, ang God. May mga membro na ipailo ang trabaho, hindi ka magsumpa sa domingo. Mas importante para sa iyo ang material na butang. I'm so sorry to say this, but this is reality. Hindi ka kakabo sa iglesia. Kung maglabaw ang inyong gugma, si mong pamilya kay sa Diyos, you are not worthy in the Lord. Amo na, kung nabalatian ang atong bata, kung makaya man lang sa atong bata, kagtuta sa simbahan, paprihan sa pastor, iampan sa Diyos, Lord, bata ko, kabalatian, ayuhan ni Ginoo, hindi ni makababaan sa kung magsimba sa imo. How much you love. Si Jesus Christ naghambal sa kay Pedro, do you love me more than this, Peter? Lovest thou me, Peter, more than this? So, ari na ang highlight. Wala sapat ang prayer ni David. Wala sapat ang iyang fasting. Wala sapat ang iyang sacrifices. Tatlogin. Prayer, fasting, sacrifices. Pansot. Gabinaho si David. Wala sapat. Pagkabatik niya sa iya ng mga elders, ng bata patay na. Ang pag-intindi nga ni sa iyang elders, si David mag-wine. Ihambal sa iyang mga elders, nagsakripisyo ganit sa mga bata, buhay pa. Being much more, kung ang bata mabalaan niya, patay na, mag-wine niya. Pero sala ang ila expectation ni David. Kaya ang tao kung may relasyon sa Diyos, lahi ang tao kung may balong na pagpagrelasyon sa Diyos. Siling ni Job sa 13:15, grabe na! If the Lord, even God, slay me, yet I will trust on Him and I will maintain my own ways before the Lord.
lahi ko ng tao may relasyon sa Ginoo. Ano tabo kayo? Wala na kasapatan, patay tanan ng mga bata, pulo, pabilo, hibiyaan sa asawa, mga kaigsunan, may balatian tagid siya, kahubag, iulod, baho, hibiyaan siya mga katulong, hibiyaan siya mga friends, hibiyaan siya mga pamilya, siya na isa. Kapag ilunghoy, kapag ayaw tubig, kapag ayaw pagkaon, wala na sa may namati siya. Sa una sa okay pa si Job, mangaranon pa si Job, wala balatian si Job, hallelujah. Isa lang kakaman ni Job sa iya mga helpmate, mga helpers, mga maid, mga kaigsunan, mga servants, hallelujah. Gasala-sala sila sa tatuman, pero sa isang Bible, hallelujah, sa panahon nga si Job nagtawag bumig sa ila, wala na sila kapamati na ginakonsider nila nga stranger na matihan na nakwali. Kag siligyo, bisan pa patyon ko sa Diyos, bisan patyon ko sa Ginoo, magpabilin ko nga magsalig sa iya. Kaya akon mga bulwakon para sa iya, akon padayunon, I will maintain my own ways before Him. Woo! Praise the Lord. Sino di ang may dalong na relasyon sa Diyos? Kaya ang aton relasyon sa Diyos, ang aton pagrelasyon sa Diyos, wala din base sa material ng butang. Another term ni Pastor Wilbe, ang aton pagsimba, wala din base sa material ng butang. Ang sa aton, ang aton relasyon, wala din base sa material ng butang. Kaya kung ginbase ang atong relasyon sa mga butang, kung madula na, anong matabo? Kung ang imong relasyon sa Diyos, ginbase mo sa pamilya mo, kung madula ang pamilya mo. Kung ang imong relasyon sa Diyos, ginbase sa panalangin, kung hindi ka na magtagaan sa Diyos, kung dulaon na sa Diyos, ano matabo? Magpatayon ka pa. Praise God. Hallelujah. Amang patakawalingon mo. Kung nabase ang iyong relasyon sa material na butang, sa panahon wala kang blessing sa material na butang, galuya ka. Hindi ka nakasimba, hindi ka naka-pray, hindi ka naka-fasting, hindi ka nakabasa sa Word of God, wala na tanan! Kaya nabase ang iyong relasyon sa material na butang. Woo! Pero si David nakasala siya. Pero sila niya, Lord, restore unto me the joy of thy salvation. Magpa-restore ka sa Diyos. Magpa-renew ka sa Diyos. Nabalik si David sa relasyon sa Ginoo. You know why? Sa nabagian niya nga patay ng bata sa isang Bible, nagbangon siya sa lupa. Wala pa sa nag-break ha? Wala pa ginuunang pagkaon. Wala pa. Nagbangon siya sa luta. Naglimpyo siya kaugalingon. Siguro nanibin. Nahimasa. Mahuman sa tayo. Nagbukbuk siya sa yanana. Anointed oil. Din siya nagsulod sa beer house. Din siya nagsulod sa peryahan, sa lingaw-lingaw, sa kalibutan. No. Nagsulod sa balay sa Diyos. Ay para kay David, bisan wala sabat ang akong prayer, Lord. Bisan wala sabat ang akong buasa. Bisan wala sabat ang akong pagsakripisyon. Pero ang akong result,
His praise will continually in my mouth. Punsi ganon, bisan wala sapat ang akong fasting, I bless the Lord at all times. Wala sapat ang akong prayer, I will bless the Lord at all times. Wala sapat ang akong sacrifices, I will bless the Lord at all times. Bisan wala ako ang breadweight, I will bless the Lord at all times. Bisan wala ako kapasal sa bordisam, I will bless the Lord at all times. Bisan wala pa akong lupa, wala pa akong balay, wala pa akong motor, wala pa akong salakyan, wala pa akong binikanan, broken family kami, I will bless at all times. I will bless the Lord at all times. Praise the Lord. Praise the Lord. It's either good or bad, I will praise the Lord according to the statement of Job. It's either good or bad. Things that we receive it from God, I will bless the Lord at all times. Balikid ni David ang hindi niya na maisip nga sapat sa Diyos sa pangamuyo. May liyon kang uso na nagtangag, hallelujah, sa karniro before sa nag-attack. He prayed unto God, ginsapat sa Diyos. Kagwala niya ginhandong na manginharing sa Israel. Ang iyalang handong, siniga, I would rather be a doorkeeper in the house of my God. Wala sa iyo una-una. Naging plasta sa Diyos na manginharing sa Israel. Wala yung naging pray. Wala yung naging pangayo. Pag-away niya kay Goliath, he prayed unto God. Sapat sa Diyos. Wala ka sa pagkaon, bisan diin na lang sa magkanto sa mga Pilistino, kapray si David hindi sa mapatay sa kontra, ginsapat sa Diyos. Wala na sa pagkaon, kapray sa Diyos, ang Diyos magpadala pagkaon sa niya, ang Diyos amo ang akong manubalantay, wala sa nabakulang sa akon, nag-praise ka, ginsapat sa Diyos. Pwede pa kayo sa mga lugar na kauntiron, ginsapat sa Diyos. Book of Psalms 116 verse 1. Hindi niya na maisip kung pila kabilog. Cannot be numbered. Ang kaayo sa Diyos, sa manang hambal na yun. Sa verse 12, 116, sila nga, I love God because God heareth my supplication. Pag sila nga sa verse 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Isa lang kabutang mawala din sa sa Diyos. Pero damo-damo nga prayer si David naging sapat sa Ginoo. Usa lang kabutang wala ka din sapat sa Diyos. Discourage ka na! Discourage ka na! Balintagin mo sa Diyos sa kabuhitan. Look at yourselves what the Lord has done for you. The Lord. Kag dito nagsulod si David sa balay sa Ginoo. Kag nagsaot mga kaigsunan. Wala pa siya ng break ha. Wala pa siya ng kaon after sa worship.
says sa iyong fasting. How about you, church? Yan sapat sa Diyos prayer mo. Sapat sa Diyos fasting mo. Sapat sa Diyos sacrifices mo. Doble nga magtayaw mo sa Diyos. Come on, let's do it. Let's worship the